Amen. Kumusta na kayo, youth? Ulit. Kumusta na ba kayo? Ano ba? Ay, kulang. Nawala. Nakalimutan nyo yung AGR nyo, no? Kumusta na po kayo? Pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, palaman ng palaman, ang buhay ko sa Diyos. At Siksik, liglig! umaabaw, hallelujah! Thank you very much. Maupo na po kayo. Well, nag-enjoy ba kayo sa ating pag-aawitan? Look around you kung merong mga bago kayong nakikita na hindi lang bagong muka. You say good morning. Alright. Meron ba kayong katabi na bago lang naka-attend? Okay. Be friends with them. Okay. Alright. And happy anniversary, youth. Hindi po ba kayo nagagalak na narito kayo? Okay, ako ay nagagalak sapagkat habang ako ay kumakanta at habang nakikita ko ang kongregasyon, na-realize ko, matanda na pala ako. Yeah, kasi nagsimula ako bilang youth. Na-save ako sa youth, sa camp, sa DBBS. At ngayon nakikita ko kayo, bagong generation. Kayo yung future ng simbahan. Alam niyo po ba yon? Kayo ang future ng bayan natin. Kayo ang future na manggagawa ng Panginoon dito sa lugar na ito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo'y sumusulong. Tayo ay patuloy na ginagamit ng Panginoon upang ipaglaganap ang kanyang salita. Kaya faith forward, aking tatawagin ang pamagat ng aking sermon sa umagang ito. Ito ay pasulong. Pasulong kad. Pamilyar ba kayo sa salitang yan? Sino nakakaalala niyan? Sino ang nag-military training dito? Yan, brother, thank you. Mukhang ka-generation kita, Brad. Pasulong kad. Okay. Alam niyo ba yung text natin ay hinango sa mga pag-training ng sundalo. Kaya ating babasahin yung ating text. Ito ay sinasabi sa salita ng Diyos na sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Aking babasahin sa Tagalog. Sabi dito, ituro mo rin sa mga makapagkakatiwala ang tao na makakapagturo rin sa iba. Ang mga aral na naririnig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Alam niyo pong pagkatapos itong talatang ito, hinambing itong training na ito sa isang sundalo. Sabi ng Apostle Paul doon sa verse 3, sumunod na talata, sinasabi niya, endure, no? As a good soldier of Jesus Christ. So, itong talatang to ay hindi lang para kay Timoteo. Inihahambing ito sa mga taong pagpapatuloy sa pananampalataya at sa kabila ng pananampalatayanan, alam natin na yung Diyos na buhay natin ang siyang nag-i-empower sa atin, nagbibigay sa atin ng wisdom to do the work of God. But on the other side, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ay merong mahirap na katumbas. Mahirap. Kung kaya yung pananampalataya natin ay maraming challenges sa ating mga lakad Kristiyano. Naalala niyo po ba yung training nyo ng CAT? Sino nakakaalam ng ibig sabihin ng CAT? Citizen Army Training. Nahalata ko yung kabats ko rito eh. Mahalata ko talaga yung mga kabats ko. May CAT pa ba ngayon? Wala na. So, ang nakaka-relate nito yung mga kabats ko. Citizens Army Training. Okay. Sino naman nakakaalam ng COCC? Cadet Officer Cadet Candidate Course. Okay, ito yung isang taon, third year college, third year high school,
bago ka maging ganap na CAT sa 4th year, yung mga mga aspirant na gustong maging officer ng Hanay ay makakaranas ng training. Hindi po madali ang training ng COCC. Andiyan na yung may uutusan ka kung ikaw ay hindi ka nagbubunot ng damo, magbubunot ka ng damo. Kung ikaw ay hindi sanay na pag-uutusan ka sa bahay, uutusan ka ng corps commander mo. Kung meron pang mga weird na napapagawa sa'yo, pagpipituhin ka ng butiki, pagpipituhin ka ng ipis, at tingin nyo ba kakainin nila yon? Hindi. Tinitest lang kayo kung susunod kayo. So yung sa pagsunod, napakaraming challenges doon. At pag umakyat ka sa college, merong tinatawag na ROTC. Ano ibig sabihin ng ROTC? Reserve Officer Training Corps. Hindi course, Corps. Okay. So ito yung mga pagsasanay na dadaanan mo para ikaw ay maging ganap na may kasanayan sa military. Pero ito po ay discipline. Part ng discipline para sumunod ka sa mga palatuntunan ng mga nakakataas sa'yo. Ito ay pagsasanay ng kawal na walang sandata. Okay? Kaya nga citizens training. Ito ay sponsored ng National Service Training Program Act of 2001. Makikita nyo, sino nakaka-relate dito na kayo ay nakapagsuot niyan? Taas nga ang kamay yung kabats ko. Isa lang talaga ang kabats ko dito ngayon. Kuya Rolly, hindi ka nag-CAT? Nag-CAT si Kuya Rolly. Yan yung mga kabats ko. Nag-CAT, mahaba ang buhok ngayon ay nag-3x4, 5x6 sa mga COCC. Pag ikaw ay COCC, mas mataas ang tabas mo sapagkat yun ay part ng discipline. You will have to deny yourself yung preference mo ng ayos ng buhok. Matatanggal lahat doon. Noong araw may bangs pa. Pag ikaw ay COCC, tanggal lahat yan. Matitira, ganito na lang. Oo. Ang model platoon, kung saan ako nakahanay, ay 3x4 ang hati. Naalala ko nung ako ay nag-aaral, sabi 3x4, pero yung barber na aking pinagpagupitan, ang laki ng daliri. So, nung ginupitan ako, Sir, 3x4 lang po. Bakit naging 5x6? Tingnan mo yung daliri ko kasi. Yung ulo mo maliit, high school pa lang ako. So, nangyari, ganito natira sa akin. So, wala na akong magawa. So, sunod na rin ako dahil yun ay part ng pagsasanay. So, nakaranas ba kayo na na inis na inis kayo sa buhok nyo? Oo, dahil hindi nyo magawa yung, nakita ko si Kuya Matt, sorry po. Yung mga ganyang pagsasanay ay kasama yun sa part ng discipline. Familiar ba kayo sa tinatawag na Filipino Drill Commands? Habang kayo ay nakahanay doon, ito yung mga pasalitang utos ng komandante sa kanyang mga tropa na ginagamit sa pagsasanay ng kawal. Nakaranas ba kayo noon? Boy Scout, nakaranas ba kayo noon? Oh, wala. Konti na lang ang Boy Scout ngayon, sinong Boy Scout dito? Ayun, no? Saan? Sa likod. Maraming Boy Scout. Ito yung mga pautos na masasanay yung mga kawal. At ito'y dapat ka sumunod sa chain of command. Okay? Hindi ka boss dito pag ikaw ay nakahanay sa kawan. Ikaw ay susunod sa chain of command. Katunayan, merong mga order o command sa hanay na dapat mong pakinggan. Okay, kagaya ng may katayuan sa patindig, yung position. Pag sinabi ng patrol leader na, humanay! Anong gagawin ng mga platoon? Tayo. Nakaranas ba kayo nun? Okay. Merong as you wear. So nakarinig ng ganyang mga kataga. As you wear. Yan. May mga kabats ako. Sa Boy Scout ba may ganyan pa rin? Yeah. Ano ibig sabihin nun? Ha? Panumbalik. Yeah, tama. Manumbalik. Bakit tinatawag na as you wear, manumbalik? Dahil magugulo kayo. Hindi kayo nakikinig. Kaya, pag may narinig ako nagsasalita dyan, sabi, as you wear.
Manumbalik sa atensyon. Okay? Boy Scout, manumbalik. Yan. Okay. Meron mang tinatawag na command na rest at halt. Ano ibig sabihin nun? Ito yung katayuan sa paghinga habang nakahinto. Pamilya ba kayo sa katagang parade, rest? Yes. Ayan, may kausap ako ngayon. Ano sa Tagalog yung parade, rest? Tikas, pahinga. Ganon, di ba? Papahinga ka lang, sisigawan ka pa, no? Sino nakarinig ng ganon, no? Pahinga. Okay. Part ng discipline. Stand at ease. Meron mang tinatawag na paluwag. Nakarinig ba kayong ganong command? Oh, nakakatawa, no? Paluwag. Ano yung paluwagan? Hindi naman, eh, ma? Ito yung pinaka-paborito ko. Pagpatak ng alas 12. Lumansag! Yehey! Ano ibig sabihin nun? Dismissed! Kainan na! Uwian na! Okay, lahat ng mga hanay, yan ay part ng discipline. At alam nyo, habang kayo ay sumusunod sa mga utos na yon, nahuhon yung inyong attitude. Na nagiging aware kayo sa mga command at sa discipline. At naririnig nyo kung sino yung nag-uutos sa'yo. Naririnig nyo kung saan nanggagaling yung command na yon. At merong mapaminsan ay uutusan ka ng harap sa kanan. Harap! Ano ibig sabihin nun? Tingin ka lang sa harap, sa kanan. Di ba? Ganun lang. Kailangan mahaba pa no? Imagine kung ganitong gagawin natin sa youth. Youth! Harap sa kanan, harap! Gusto niyo ba yung ganon? Yan. Harap sa kaliwa, harap! Yan. Imagine, ang core commander nyo, si Tita Weng. Di, ang taas ng boses nun. About face! Ganon. Joke. Okay. Harap sa likod. Rup. Yan, ginawa, di ba? So lahat 'yun ay may mga kadahilanan, yung order, yung discipline, yung pagpakinig kung sino ang nag-uutos. 'Di ba? Sa chain of command merong ranggo. Okay? Merong tinatawag na salute. Pugay kamay na. Okay. Sa military, ilan daliri? 5. Sa Boy Scout, 3. Bakit kaya 3? May 5. Pares lang naman, di ba? Nonetheless, ito ay mga kasanayan upang tayo ay madisiplina. Okay. Sa ating pag-aaral ngayon, ngayong umaga, ay nais ko kayong dalhin sa ang focus sa 2 tao sa Biblia. Na naging bahagi ng paglaganap ng Kristyanismo sa kasaysayan Ito'y si Apostle Paul at si Timothy. At ito ay mga ganap sa Biblia na pag ikaw ay nag-aaral ng Book of Timothy, makikita mo yung 2 taong to. Si Timothy ay isang dinisciple ni Apostle Paul. At bilang spiritual mentor, siya rin ay father figure ni Timothy. Isang discipler at in fact, nung siya ay tinuturuan ng Panginoon ni Apostle Paul na lumago sa pananampalataya, empowered by the Holy Spirit, he became the first bishop at Ephesus. At undaunted by persecution and suffering, Timothy became Paul's disciple and later established a church at Ephesus. According to biblical history, Timothy was like a son to Paul. He was not a blood relative, but someone whom Paul lovingly nurtured and mentored. With Timothy's mother and Eunice and grandmother Lois, who were both exceptionally devoted to Christ, lived their faith and schooled him in God's word.
Makikita natin yan sa 2 Timothy chapter 1. It seems that Paul adopted Timothy in a spiritual sense. Sa history nun, sa kanyang growing up at sa Bible, wala akong nakitang father figure kay Timothy. Hindi ko alam kung Kristiyano yung tatay ni Timothy, nor hindi Kristiyano. But I know he was a Greek. And wala siyang nakaranasan na may nag-alalay sa kanya bilang tatay niya. So, si Apostle Paul ang kanyang naging father figure. So, marami sa atin ang ganon. At hindi kaila na kailangan, pag ikaw ay nag-aalalay, nagdi-disciple, dapat ikaw ay laging kasama niya or lagi kang nakasunod sa kanya. Paul was intentional with his discipleship of Timothy. So, sino sa inyo ang nagkaroon ng mentor-mentee relationship? Taas ng kamay. Amen. Okay. Sino pa? Dalawa. I see the hands of padrones. I see the father. Bakit kaya puro padrones? Because I can relate to them. So, we grew up together. Patawad nyo na, we grew up together kahit mas matanda ako, ha? Sige. And magandang pakinggan natin at magandang malaman natin na ang buhay Kristiyano dapat nanganganak ng another Christian, maturing Christian. Dapat may mini-mentor ka. Faith forward means share. Share God's word. Disciple somebody else. To become another you or better than you. So, nung ako'y nagkaroon ng pagkakataon na makapag-mentor, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, meron akong isang naging mentee na tinatawag ko na rin kapatid. Sapagkat kami ay magkasama sa hirap, sa ginhawa, umulan, gumastos, di ba Brad? Kahit gumastos, kasama yun eh. Oo, para sa ministry. At naging kaagapay ko sa ministry at ngayon ay nagpapatuloy. Nais kong ipakilala sa inyo, Brother Alex, na siyang magbabahagi. Brother? Siya ay magbabahagi ng kanyang karanasan bilang kasama ko sa ministry. Madali lang to. Okay. Palakpakan naman natin si Kuya Alex. Ganun talaga Good ang morning ministry, po. brad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay isa sa mga kasama nila Brother Bim, na Sister Weng dito sa youth ministry. So, ito pong testimony ko is yung ministry namin sa basketball ministry hanggang sa transportation ministry. Salamat sa Panginoon kasi po naging mabuti ang Panginoon sa amin at una sa basketball ministry. Akala po namin laro-laro lang po ito o exercise na rin. Pero habang tumatagal, kami po ay dumadami. Naging mabuti po ang Panginoon sa pagbibigay niya ng provision. Yung dating Wednesday Basketball Fellowship ay naging Sunday Basketball Cell Group. Kasi po, mahirap po talaga ang schedule pagka during school days. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil binigay sa amin yung Sunday. So, kasi yung dating basketball court namin is nagtaas, nagmahal yung court. So, binigyan kami ng Panginoon ng bagong court na mas mura, mas maganda, at mas maluwag yung parking. So, naging ganun po yung naging
sitwasyon namin sa basketball ministry. Naging mahirap siya nung una, pero naging maayos naman po nung kalaunan na. Makakapunta, naging mas mainam ang pagsasagawa ng programa sa araw ng linggo at nakakapag-church nga po yung mga bata. Pagkatapos makatanggap ng spiritual na pagkain, ay magkakaroon naman ng physical na gawain. Naging connect ito sa mga bata. Ngunit hindi din nagiging madali ang pag-disciple sa mga kabataan. Praise God dahil kaagapay nga po namin dito si TJ, so sila Brother Bim, sila Sister Weng, at yung mga counselor sa pagpapalago sa mga bata. Madami ang umaalis, pero ang goal po naman ay mabahagian sila ng salita. Kaya naman hindi kami talo sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang Panginoon ang kumikilos para sa kanyang gawain. Nakikita namin ang paglago ng mga bata sa pamamagitan ng ministry na ito. Kaya faith forward lang mga youth. Gayon din ang transportation ministry na aming kinabibilangan. Ang ministry na ito nagdala ng daan-daang mga bata sa loob ng simbahan upang makilala nila ang Panginoon. Salamat sa Kanya dahil ginamit niya ang aming pamilya upang maging blessing para sa mga kabataang gustong makarating sa bahay-sambahan. Ngunit kapos sa pamasahe. Maraming salamat din sa Compre sa patuloy na pagsuporta sa ministry na ito. Hanggat may batang susunduin at willing mag-grow, tuloy ang ministry na ito. Purihin natin ang Diyos dahil sa kabutihan niya. Siya ay nararapat sa lahat ng papuri at pasasalamat. Saksi ako sa paglago ng maraming kabataan sa pamamagitan ng youth ministry. I'm a living proof. Maraming salamat po. Thank you, brother. Tuloy mo na, Brad. Ang ganda ng iyong testimony. Ang ganda. Alam mo, napakasarap mapakinggan yung mga na simulan mo at ngayon nagpapatuloy. At nais kong i-inspire kayo, ihamunin kayo na magkaroon din ng isang madi-disciple at magpapatuloy na maglingkod. Siya ay tinawag sa transportation na sa sports, at at the same time, itong si kapatid ay kasama ko rin sa Friday Bible Study Group namin sa Indonesia compound. At kami po ay nagpapatuloy, at ang aming target, si Tita Wenyo ay sa youth, sa kabataan. Ang target namin ay mga magulang ng mga youth. Lola ng isang youth, nanay ng isang youth, kasama namin. Kumunti lang kami dyan kasi hindi kami nakakapagkasya sa isang lugar. At pag umulan, kailangan sisilong kami. At yan ay nagpapatuloy every Friday. Kaya si Kuya Alex ay tatay niyo na rin. Pwede niyo siyang tawaging spiritual father. So, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 4 verse 15, sabi niya, even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. Ito po ay application ito sa mga taong nagmi-mentor, sa mga taong talagang nagwo-one-on-one. Nagwo-one-on-one, winning souls, one-on-one, training people, mentor people. And kasama sa buhay yung talagang ini-embrace mo rin yung problema niya. Mararamdaman mo yung struggle ng tao habang lumalakad sa panibagong buhay. Faith forward. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, paano ba tayo susulong sa pananampalataya? May tatlong ibabahagi lang akong paksa sa inyo na nais kong pag-aralan natin ngayong umaga. Number 1, how to forward in the faith, you must keep the faith. Tumalon. Yan.
Sabi diyan, keep a stronghold on your faith in Christ. Keep a strong hold on your faith in Christ. Number one, to keep the faith in Christ, you must be a godly role model. Mahirap, isn't it? Habang ikaw ay nagtitraining sa CAT, balikan natin yung training na yon, tinuturuan kang maging madisiplina para ikaw ay maging role model. Magiging officer ka eventually, magiging asset ka ng ating bayan sapagkat ikaw ay disiplinadong tao. Marunong ka sumunod sa mga pinag-uutos ng ating mga nakatataas sa atin. And don't be intimidated because you're young. Sabi nga ni Kuya Iboy kanina, hindi po limit ang edad. Ikaw po ay itinalaga sa isang lugar upang mamuno, upang ikaw ay gamitin ng Panginoon kahit ikaw ay bata pa. Si Timothy ay bata pa nung siya ay tinuturuan ni Apostle Paul. I think before 20s, siya ay disciple na ni Apostle Paul. And habang sila ay nagtuturuan, sabi ni Apostle, in-encourage ni Paul si Timothy na you must give yourself wholly to the ministry. Habang ikay nag-aaral, dapat may kasama kang ministry para maramdaman mo yung application, ma-apply mo ang iyong pinag-aaralan. Kaya nga, sabi ng talata ni Apostle Paul, challenge niya kay Timothy, sabi niya, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita. To keep the faith, maging role model ka sa iyong pananalita. To keep the faith, pati maging role model ka sa iyong pag-uugali. Ito'y salita ng Diyos. Kung ikaw ay may dinidisciple, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay leader ng youth, watch your mouth. Watch your mouth, youth. Pakinggan nyo yung sinasabi nyo, yung inyong pag-uugali. Kayo ba ay role model sa larangan na ito? Ito'y salita ng Diyos. Ito'y be a role model sa pag-ibig. Dapat ang pananampalataya mo ay kasama ng kalinisan ng pamumuhay. Huwag mong pababayaan ang iyong kaloob sa iyo ng banal na espiritu. Ito yung mga spiritual gift, pero mas mainam kung ang lumalabas sa ating pananalita ay fruit of the Spirit. Amen po ba? Alam niyo ba yung fruit of the Spirit? Okay. Siguro sa isang segment, ating aaralin yan kung anong ibig sabihin ng fruit of the Holy Spirit. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. So, habang sa iyong pagdidisciple, okay, while you're keeping the faith, makikita mo yung progress ng nananampalataya sa pananalita, sa pagkilos, sa pag-ibig sa kapwa, at sa iyong mga paglilingkod. Makikita mo sila na hindi natitinag kahit anuman ang hamon ng buhay. Ganyan ang isang sundalo. Number 2, para sumulong sa pananampalataya, we must fight the good fight. Alam nyo, sabi in charge ni Apostle Paul kay Timothy, sabi niya, Timothy, my son, here is my word to you. Napakasimple. Fight well for the Lord. Ano yung reminder ni Apostle Paul kay Timothy habang ikaw ay bago pa lang, ito yung pagdadaanan mo. Sabi niya, Timothy, fight well for the Lord. Fight well for the Lord. Youth, marami tayong dapat na pagdadaanan. And sabi ko rin sa inyo, ang charge ko, you fight well for the Lord. We should fight well against those who deny the faith. Alam nyo, ang tunay na pagdidisciple, sinasamahan mo siya na lumapit sa mga tao na hindi pa mananampalataya. At marami kang mararanasan ng mga insulto dyan. And those who cause confusion, ito'y
maraming mga warning sign, mga red flags na pagdadaanan mo. May mga taong na mga makakasalamuha mo that cause confusion, envy, and friction. Sa inyong kagrupo, meron diyang mga undisciplined individual na baka mali yung motibo, pero sumasama-sama lang, siguro dahil sa barkada lang. Pero ipatuloy mo lang, fight well for the Lord. Fight well for the Lord. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, 1-5, sabi, tandaan mo po natin, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. So pag approach mo sa mga tao, tandaan mo yung mga reminder sa atin. Hindi po madali ang pagdi-disciple at pagmi-mentor. Ito, youth, ang mararanasan natin, maging sa adult group, ito yung palagi nating pakatandaan. Hindi lang magiging makasarili mga tao, may mga sakim sa salapi. Ito ay salita ng Diyos na ibinabahagi natin upang ipalalahanin tayong lahat na sa pagsulong sa pananampalataya, makakaranas ka ng mga ganitong senaryo. Mayabang. Nakakita na ba kayo ng mayabang? Nakarinig na ba kayo ng mayabang? Paano maglakad ang mayabang? Mamaya, tatanungin ko kayo mamaya paano maglakad ang mayabang. Ayan. Mapagmataas, mapang-insulto. Habang nagdi-deal ka, habang nagso-soul winning ka, may mararanasan kang mga tao na marunong magaling mang-insulto. At ano ba ang motive nila para mang-insulto? Para i-discourage ka. So sabi ni Apostle Paul kay Timothy, fight well for the Lord. And youth, habang kayo ay nagdi-disciple, habang kayo ay nagso-soul winning, fight well for the Lord. Dahil alam nyo na, aware kayo sa mga taktika ng mga kaaway. Taktika ng kalaban na si Satanas, ginagamit ng mga tao para ikaw ay i-discourage. Mapang-insulto. Na-insulto na ba kayo? Maraming beses? Amen. Totoo po yun. Hindi po madali ang mag-disciple. Kaya, very enduring ang paglago sa Panginoon. Masuwayin sa magulang. Youth, may ganito ba dito sa Compres? Wala. Tahimik, walang utang na loob. Hindi ako nagsalita niyan, sabi ng Biblia. Maraming tao ang walang utang na loob. Saan ginagamit yon? Matapos mong tulungan, matapos mong alalayan, hudas pa rin. Walang utang na loob. Yan. Salita ng Diyos yan. At hindi makadiyos. Yan yung mga karakter ng mga taong uusigin ka habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Isa pa, habang ikaw ay nagdi-disciple, may mababahagian ka ng mga tao na ito'y gusto mo nang pagkasunduin, pero ang aging sinasabi, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Ay, hindi. Mauna muna siya. Nakarinig na ba kayong ganon? Yeah. Maraming senaryo na malupit sila. Walang awa. Mapanira sa kapwa. Walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Ginawa mo na ng mabuti, galit pa sa'yo. Nakakita na ba kayong ganyan tao? Hindi lang iyan, mga taksil sila. Mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ganon ang senaryo, iyan ang buhay sa mundo. Ipinapakita nilang makadiyos sila, ito naman ang isang side, Ay, may relihiyon na ako. Pero sabi dito, ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Sabi ni Apostle Paul, iwasan mo po ang mga taong ganito. Para dagdag na kaalaman kung paano ba maging tunay na disciple. Alam nyo, tinawag ko kanina yung tatay. Si Kuya Alex, na aking kinakapatid. Ngayon, nagbunga yung kanyang pagdi-disciple. At ang kanyang bilang father figure sa pamilya ay nagbunga din ng isang disciple na
tatawagin ko sa pangalang Jay Padrones. At siya'y tatawagin ko sa inyong harapan para ibigay naman niya yung karanasan niya bilang isang disciple naman. Okay, Jay. Yes, thank you po, Tito Bim. Thank you po sa pag-mentor sa amin. Magandang araw po sa lahat. So, let me share my testimony to each and every one of you here today. Kagaya ni Timothy, meron din akong naging fall sa aking buhay. Siyempre, kilala ko si Tita Weng at si Tito Bim. Diba? I just realized right now po that I am already under Tita Weng's leadership for 11 years now. She led me to the path of becoming a follower of Jesus Christ, and through that process, I became a person that all of you is seeing here today, of what I am today. Being a follower of Jesus Christ is not as easy as it seems. It does not end after accepting Him as our Lord and personal Savior po. It does not end when you raise your hand during worship, and I believe that the Jay that you are seeing right now, standing in front of you and sharing this testimony, is not also the end of it all. Moving forward in faith with Jesus Christ requires a lot of discipline. Yes po, discipline na talaga. Kasi kung wala tayo nun, we cannot move forward. Discipline which will imposed by our spiritual parents, leaders, brothers, and sisters. It is not easy to follow one's directive of how I should live my life. Because why would I follow and let someone that is not my biological parent give such command to me? Diba? But by the grace of God, I swallowed my pride. I let the discipline be part of my life. Back when I was in high school, syempre, mapusok. Pasok sa relationship na hindi naman will ng Panginoon. So, it cost me untimely hurt, frustrations, failures. Marami pa dapat akong nagawa greater, di ba? Kung anong gusto ng Panginoon. Hindi inalaw yun ng Panginoon. The Lord do not want us to experience these kinds of hurts. But because of our actions and decisions, He allowed it to happen. And that is the consequences ng pagiging matigas ng ulo ko. God uses our leaders to reveal our disobedience. Take note of that, youth. So, di ko maintindihan kung bakit. Bakit kailangan ko silang sundin? Bakit? Pwede naman eh. Bakit yung iba pwede? Those are the typical questions of young people kapag napagsasabihan. Hindi kayang iswallow yung pride. Pero church, let me remind you again, this is intentional discipleship. Naging intentional po si Tita Weng at si Tito Bing sa buhay namin. Naging pakailamera po sila. Pero doon po kami nag-grow. This is letting your leaders influence your life. Di mo talaga maiintindihan. Talagang mahirap sumunod. But if you allow the Holy Spirit to move in your life, great plans of the Lord will be revealed in your life. Your growth will be eminent. The life you are living pleases God, and showers of blessings starts to flow. We have to go faith forward, youth. Young adults, parents, grandparents, believe me. Believe in God. Sabi po sa 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I am a living fruit. .511. Nagsimula yan 411. Tawag namin dyan, Baby J. Kasi wala kaming anak na lalaki. So, inadapt namin siya, hi Baby J! Masunuring bata. Hanggang sa paglaki, Baby J pa rin. At ako'y natutuwa dahil si Baby J ay mamang-mama na. At siya ay nagdi-disciple na. Anong tawag? Mamang J. Tingnan niyo yung paligid nyo. May gusto ba kayong i-disciple? Hinog na po sila para i-disciple. Sino dito ang first time uli? Taas ang kamay. May nag-imbita para sa inyo, umattend. At ito po yung intention namin bilang sa Compraise. Ito'y part ng ministry at adhikain namin sa simbahan na magturo, gabayan kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ituwid ang mali at itama ang mga kamalian. Paano tayo susulong sa pananampalataya? Point number 3.
Sabi, continue in the Word of God. Simple lang po ang ating points. Tatlo lang po. Ito din yung pangatlo. Continue in the Word of God. Hold on to what you have learned and know how to be true. Tingnan nyo yung katabi mo. Totoo ba sila? Hindi ba sila plastic? Alam nyo, God's Word gives wisdom to accept God's salvation. So, gamitin nyo yung salita ng Diyos sa kanila. Hindi ho ganun ang buhay Kristiyano. So, hold on to what you have learned and know how to be true. Ganun po ang pagsulong sa pananampalataya. So, sa pagtatapos, kumusta yung lakad nyo sa pananampalataya? If you are here today and you feel that God is telling you to do something for Him, then this is the time to move forward. Kung nakikita nyo sa simpleng mensahe ngayon, mga kabataan, na I sense na may sinasabi ang Panginoon sa akin, kaya pala niya ako dinala ngayong umaga, sapagkat may pinapagawa ang Panginoon sa akin. This is our anniversary and look at kung gaano na kalayo yung ating narating bilang simbahan. 19th anniversary. Palakpakan naman natin ang Panginoon. 19th anniversary. At malapit na tayo maging adult. Hindi pa pala, teenager pa rin daw next year 20. So sana marating natin yung another milestone na yon na ibinibigay. Pero alam mo, mahirap ang pagdi-disciple, mahirap ang mag-move forward sa pananampalataya. Pero may promise ang Panginoon sa atin. At yan ay sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 15. Kayong mga nagdi-disciple, kayong mga nagtuturo, kayong nag-handle ng cell group, may paalala ang Panginoon sa atin. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. It's not in vain in the Lord. Huwag kang magko-compromise. Keep the faith, fight the good fight of faith, and continue in God's Word. Hindi ka malulugi sa Panginoon. Your labor will not be in vain. Kahit saan ka mang field dadalhin ng Panginoon later on in life, just follow these 3 principles and you will move forward. Kayong mga kabataan, ano ba ang pinapangarap nyo sa buhay? Ano ba ang gusto mong marating balang araw? Nakasentro ba ang iyong buhay sa kalooban ng Panginoon o parang on and off ang buhay mo? Ikaw ba mga kabataan na kinakausap ko ngayon, ay may mensahe ba ang Panginoon ngayon sa umagang ito sa inyo na parang hindi tuwid yung buhay ko at nais nyong ayusin ang buhay nyo sa Panginoon at makakamtan nyo yung direksyon na yan kung ikaw ay lalapit sa Panginoon at ipapanalangin mo yan at sasabihin mo sa Panginoon ang iyong saloobin. Nais ko kayong yumuko at imbitahan kayo sa panalangin.